Hi guys, it's me Kabuski Channel. So may isira ko sa inyo sa mga nagbabalak mag-apply dito sa South Korea at sa mga nandito na sa South Korea. May isira ko sa inyo no, kasi mayroon po akong kaibigan na yun nga, nahuli, TNT, nahuli. Kaya ang payo ko lang sa inyo talaga pag nandito kayo sa South Korea, kailangan sa loob ng 5 taon mong kontrata na bilang isang E9 visa, mag-ipon po tayo, mag-ipon para sa ganun pag natapos yung kontrata natin, mayroon po tayong ipon at sapat na para hindi tayo magtiinti. Kung hindi man tayo ma-extend, hindi man tayo ma-sensor, mayroon po tayong ipon at para makapagsimula tayo ng business. Kasi karamihan po kasi kaya nagtiinti dahil sa kakulangan ng ipon, marami pang may anak pang pinapaaral tapos walang ipon, kaya tapos hindi na pwedeng bumalik dahil nga sa edad. Kaya ang ginawa, nag-TNT kasi para matustusan yung pangangailangan sa Pilipinas. Kumbaga tayo dito talagang nagtrabaho tayo para sa kanila. So yun po ang katotohanan, no? Kaya hindi po natin masisi yung mga nag-TNT kasi nga yun nga, kailangan din pagka umuwi naman sila sa Pilipinas, wala silang trabaho, may anak silang mga pinapaaral, tapos wala rin mga kasi yun talaga ang number 1 dyan kasi umuwi sila sa Pilipinas, wala silang trabaho at wala silang naipon, wala silang business. Kaya ang gagawin takbo na lang, mag-TNT na lang, at least may tuloy-tuloy yung trabaho. Pero hindi madali kasi mahirap yun. Kapag nahuli ka, matik uwi ka talaga na walang damit, wala kang madalang gamit kasi diretso ka, pag TNT ka diretso ka talaga uwi. So ang gagawin nyo talaga pag nandito kayo sa loob naman ng 4 years and 10 months, makakaipon ka naman talaga kung marunong ka lang talaga. Kahit sabihin natin wala kang overtime, basta marunong po kayo. Huwag po kayong magsugal, bisyo na mga bisyo number 1 talaga, hindi makakaipon yan, mga bisyo na yan. So hanggat maaari mag-ipon tayo kasi kung di man tayo ma-extend at mayroon po tayong magsimula tayo sa business. So gaya ko ngayon, mahirap siyempre, maraming babayaran. At least pag natapos mo ng kontrata ko pag-uwi ng Pilipinas, mayroon tayong naipundar or kunting yung business ganyan. At least paano meron tayong pagkakitaan. So yun po yung yung isang rason na i-share ko sa inyo, dahil medyo nakakaawa din yung TNT na nahuli ba. Kasi hindi natin sila masisi dahil nga siyempre kailangan ng pera, kaya nag-TNT. Kaya sa inyo, hindi madali yung pag-apply dito sa South Korea. Tapos masayang lang din yung 4 years and 10 months mo, hindi ka gastos ka ng gastos, wala kang maipon, masayang. Sobrang hirap mag-apply. Sabihin natin pwede mag-apply kahit hindi nakapag-aral, walang experience, pwede mag-apply, pero mahirap pa din dahil nga kailangan talagang dadaan ka muna sa exam at may ipasa mo yung exam at skill test bago ka makakaalis o maselect na employer. So hindi gaya na sa ibang bansa na may agency na magpa-line up ka for interview, tapos pag na-select ka, makakaalis ka. Dito hindi, kailangan mo muna mag-exam at dun sa may ipasa yung exam at saka skill test. Tapos pag nakapasa ka nun maghintay ka pa ng employer. Yung iba kadalasan abot ng 2 taon bago makakaalis. Pero depende pa rin yan, kasi ako saglit lang din ako nakakaalis dahil mga 6 months lang mula nung nag-exam ako, nakakaalis na ako dahil nga nasilik ako agad ng employer. Nag-exam ako ng July, tapos nakakaalis ako ng January. So ganun lang, mabilis lang. May iba matagal, may iba mabilis. So yun, sana isa lang din yun sa kayo mag-apply kayo dito. Yun ang isipin nyo, kailangan mag-ipon. Di porkit malaki ang sahod dito, gastos na ng gastos tayo, no? Tapos pag natapos ang kontrata ng 5 years, mag-TNT po tayo. Mahirap naman talaga kasi hinuhuli.
Pag nahuli ka, mapapauwi ka. So yun, sana may natutunan kayo, no, pag nakapasa kayo, nakapunta kayo dito. Kailangan natin mag-ipon, wag po natin pangarapin na mag TNT tayo. Okay, maraming salamat guys.